We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbaga maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, Pasko, masayang ipinagdiwang sa iba't ibang panig ng Hilaga at Gitnang Luzon. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Dinagsa ng mga deboto ang St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City kasabay ng bisperas ng Pasko kagabi. Kasama ng kanyang asawa, pinili munang dumalo sa misa ng 47 anyos na si Gary Obal bago ipagdiwang ang Noche Buena kasama ang kanyang pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City. Ipinagpapasalamat niya sa Panginoon ang lahat ng biyaya sa kanyang buhay, tulad ng malakas na pangangatawan at malayo sa kapahamakan, lalo na ng kanyang pamilya. Pasasalamat na din sa buong taon ang mga biyaya ng kaligtasan namin. Tapos yung dadasal na rin na sana sa next year ganun ulit. Ayon kay Archbishop Socrates Villegas, ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ang kapanganakan ni Jesus na nabuhay para iligtas ang sanlibutan. What is the best gift you have received? Jesus. What is the best gift that you can give? Jesus. Sa Ilocos Norte, dumagsa rin ang mga deboto sa St. William's Cathedral sa Lawag City upang dumalo sa Christmas Eve Mass. Sa dami ng tao, marami ang nanatili sa labas ng simbahan upang makinig sa misa. Sa Pampanga, libo-libong mga deboto ang nakiisa para sa huling misa ng simbang gabi. Ang parokya ng Immaculate Conception Parish sa Guagua napuno dahil sa dami ng taong gustong magsimba kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Pagdiriwang ng Pasko sa Hilaga at Gitnang Luzon, mapayapa ayon sa PNP. Ang detalye sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Maayos sa tahimik ang pagdiriwang ng Pasko sa Hilaga at Gitnang Luzon ayon sa PNP. Sa Pangasinan, walang naitalang anumang insidente ng kaguluhan mula sa mga idinaos na misa sa iba't ibang bayan. Ilang oras bago ang Christmas Eve hanggang sa mismong araw ng Pasko kung saan dagsa ang mga turista sa iba't ibang pagpasyalan. Naging peaceful po yung celebration po natin itong Christmas po. Ang pamilya Soriano mula sa Mangaldan, Pangasinan na masyal buong maghapon para ipagdiwang ang Pasko. Malaking bagay sa pamilya na tahimik ang selebrasyon ng Pasko ngayong taon. Okay naman, ma'am. Dahil at least safe ang mga tao. Sa Region 2, walang naitalang anumang insidente. Kasunod nito, patuloy ang pag-ikot ng PNP sa mga transport hub, partikular sa Tuguegarao City. Tahimik din na naging selebrasyon ng Pasko sa Central Luzon. Patuloy ang pag-ikot ng PNP sa mga bentahan ng paputok gaya sa Mabalacat, Pampanga. Mahigpit na binabantayan ngayon ng otoridad ang mga pagpasyalan. Itong araw na ito talagang dagsahan po yung ating mga kababayan dito po sa lalawigan ng Pangasinan sapagkat ito pong lalawigan natin is one of the best tourist destination na po. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ilang mag-anak at bakasyonista naman ang nagbanding sa mga baybayin sa Hilagang Luzon ngayong Kapaskuhan. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell? Chris, ngayong araw ng Pasko ay ginugol ng marami ang pagbisita sa mga tourist attraction kasama ang kanilang pamilya. At syempre, hindi nila pinalagpas na maligo at mag-swimming sa mga baybayin dito sa Hilaga at Gitnang Luzon para ma-enjoy kahit papaano ang holiday break. Kahit mataas ang alon sa dagat, tuloy pa rin ang kasiyahan ng ilang mag-anak sa Calaya Beach sa Lawag City, Ilocos Norte ngayong Pasko. Mahangin kahit umuulan, basta lalabas kami sa bahay pag 25 na. Ang ilang pamilya
Maghapon na sa dagat upang masulit daw ang ipinambayad sa cottage na bahagyang nagtaas ngayong holiday season. Every holiday po talaga medyo mga daming mga tao po. Tapos umaasa po kami na sana dumami pa po yung mga customer. Pinaalalahanan ng mga beachgoer na huwag magkalat ng basura sa dalampasigan. Sa Tondaligan Beach sa Dagupan City, pinili ng ilang mag-anak at grupo ng magkakaibigan na ipagdiwang ang Pasko. Punuan ang mga shed sa dami ng bakasyonista. Ang ilan, naglatag na lang ng tent sa dalampasigan habang ine-enjoy ang mga baon na pagkain. Minsan lang makapagbakasyon sa probinsya ang mag-anak na ito na mula Maynila. Siyempre, every year tradition naman yung pag-uwi namin ng province pag New Year and Pasko. So, yan. Continuing tradition lang. Naghanda na rin ng ilang additional tent ang mga shed owner sa inaasahan pang dagsa ng mga bakasyonista habang papalapit ang bagong taon. Masaya at kasama ang buong pamilya. Magastos pero masaya. 9 na lifeguard ang nakadeploy sa lugar para magbantay sa mga naliligo. Lalo na ngayong walang boya, nabasihan sana kung hanggang saan ang swimming area. Hanggang 5 lang yung duty namin. At pagka ayaw nilang umahon, sa kanila na yon, pananagutan na nila. Hindi na pananagutan ng city. Tris, dito tayo sa Maylingayen Beach at sa mga oras na ito ay patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga beachgoer dahil walang humpay pa rin ang pagbisita dito ng mga turista, maging ng mga magkakapamilya at magkakabarkada. At bagamat mataas nga itong alon sa dagat, ini-enjoy yan ng mga beachgoer. Para lang sa mga nagtatanong kung pinapayagan yung overnight stay dito sa Dalampasigan, sabi ng MDRRMO, pinapayagan naman yan basta't wag silang maligo sa gabi. Nakaantabay din dito yung mga rescue vehicle ng mga rescue team para kung sakali man na magkaroon ng insidente ng pagkalunod na wag naman sana mabilis nila itong marespondehan. Paalala naman ng otoridad sa mga beachgoer iwasang maglangoy kapag nakainom na at bantayan palagi yung kanilang mga anak na naglalangoy dyan. At yan muna ang latest mula rito sa Lingayen Beach. Merry Christmas mga kapuso at Merry Christmas sa iyo, Chris. Merry Christmas at maraming salamat, Russell Simorio. Samantala, ilang bayan sa Cagayan ang nakaranas ng pagbaha dahil sa pag-ulang dulot ng amihan. Naritong report. Ito ang pakiusap ni Barangay Chairman Edgar Fontillas sa isang residenteng na-stranded sa gitna ng baha sa Barangay Mapurao, Alakapan, Cagayan na manatili sa pagkakapit habang hinihintay ang rescue team. Hindi makita sa video ang pwesto ng na-stranded na si Roel Ramirez Sr., 43 anyos na residente rin ng nasabing barangay. Pero nakakapit daw siya sa puno ng nyog. Dala ko na nga yung lubid na mahaba noon, pero kailangan pa rin yung talagang expert doon sa yung mga wasar. Nasa 2 oras bago nasagip ang lalaki. Kwento ng barangay chairman, nagtungo ang lalaki sa katabing barangay. Nakatawid pa ito sa kalsada dahil mababaw pa ang baha. Ngunit sa pag-uwi nito ay bigla na lamang tumaas ang tubig sa ilog dulot ng walang humpay na pagulan. Bali, 10 lang yung na-account namin na binaha yung bahay. So, di naman na kailangan i-evacuate yung mga yon. Sumatotal 200 pamilya sa Barangay Kapanikyan Sur at Mapurao ang apektado ng baha. Possible naman as of kahapon. Pag gano'n talaga ng ulan sa amin, yung area na yun, yun yung mga affected. Pero hindi naman dyan kataas yung tubig. Ayon sa Pag-asa, apektado ng hanging amihan ang buong Luzon, habang Easterdis naman ang umiiral sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Muli namang pinapayuhan ang may maliliit na sasakyang pandagat na umiwas munang pumalaot sa mga dagat sakop ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora at Kalayaan Islands dahil sa matataas na alon ayon sa Pag-asa. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, mag-asawang senior citizen todo kayod sa pagbebenta ng lugaw upang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Tunghayan sa report.
Sa kabila ng kanilang edad, todo kayod pa rin ang mag-asawang Manuel 70 anyos at Erlinda Carpiz 72 anyos sa pagbebenta ng lugaw malapit sa pamilihang bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ang pagbebenta ng lugaw ang kanilang ikinabubuhay upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kahit pinapahinto na sila ng kanilang mga anak, ayaw naman daw nilang umasa sa kanilang mga anak na may kanya-kanya ng pamilya. Ayaw ko pang huminto po, madam, dahil kayang-kaya ko pa. Kahit mahina na ako, tinutuloy ko pa rin ang pagtangkili nila sa amin. Kahit ganito pa rin kami katanda, ayaw kong umasa sa mga anak, madam. Kaya ganito, kaya tuloy pa rin ang basta tangkilikan ng mga tao sa paninda namin, nagpapasalamat po ako. Tapos nagdasal ako lagi na sana bantayan kami lagi mag-asawa. Salamat. Sa pagbebenta ng lugaw din na pagtapos at naitaguyod ng mag-asawa ang kanilang 5 anak, ang tanging pinagpapasalamat ni na Tatay Manuel at Nanay Erlinda ay ang biyaya ng buhay ng isa't isa. Isang patunay na hanggat may lakas at hininga, magkatuwang si Tatay at Nanay sa pakikibaka sa anumang hamon ng buhay. Huwag tayong susuko sa buhay kahit ganitong nararanasan natin sa mga nagdumaan ng pandemic at hanggang matapos ang pandemic po, na huwag tayong sumuko at huwag tayong makalimot sa Panginoon Diyos. Naghanap sila ng pambuhay nila, lalo kailangan ng pang-maintenance nila. Tapos nahihiya na, siyempre hiya na rin sila sa ate ko na tumutulong sa kanila. Kaya nagtitinda pa rin sila kahit hirap. Panalangin ko malakas pa rin sila. Yun ang iniisip ko talaga, na nakikita ko pa sila. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Kung Pasko at regalo ang usapan, si Santa ang bida dyan. Pero sa Apayao, bitbit ni Santa ang buong squad ng superheroes. Not just the costume, dahil superhero rin ang mga nagsuot. Ang mga police personnel na naka-assign sa Apayao Police Provincial Office. Binisita ng squad ang Far North Luzon General Hospital and Training Center sa nasabing lalawigan. Si Santa, ibang level ng energy. Nangangaroling sila pero sila rin ang nag-aabot ng regalo sa mga batang naka-admit sa Pedia Ward. Nagbigay saya rin ang mga superhero police sa daycare center kung saan aliw na aliw ang mga chikiting. Nasa 150 na mga bata ang napasaya at nahandugan ng regalo mula sa mga pulis. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 12 anyos na batang lalaki sugatan matapos maputukan ng sinindihang napulot na paputok sa Kalasyaw, Pangasinan. Nakaalerto si Jasmine Gabriel Galban. Sugat sa kamay, braso at mukha ang tinamo ng 12 anyos na bata matapos masabugan ng sinindihang napulot na paputok sa Kalasyaw, Pangasinan. Kwento ng biktima, sinabihan daw siya ng kanyang mga kalaro na sindihan ng napulot na paputok. Napulot po ng pinsan ko po yung paputok po. Sabi nila po pasabugin ko. Tapos nabutan po ako sumabog. Ang sinabi niya, napadapa lang daw siya, sobrang takot. Kaya sana bigay aral sa mga bata, wag nang magpulot ng paputok. Umakyat na sa 4 ang naitalang firecracker-related injuries simula December 21 hanggang December 24, 2023 sa Region 1. Base ito sa tala ng Center for Health Development Ilocos. 2 kaso sa Pangasinan, habang 2 sa La Union. 2 rito ang nasabugan ng boga. 2 po doon sa 4 ay natamaan po ng boga. Yung isa po ay isang improvised na firework at yung isa po ay isang baby dynamite. Sa monitoring ng CHD-1, mas mababa ng 46% ang naitalang firecracker-related injuries sa pagdiriwang ng Pasko kumpara noong nakaraang taon. Pero sa kabila nito, patuloy ang panawagan ng health authority sa publiko na mas mainam na gumamit na lang ng alternatibong pampaingay kaysa gumamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala mga turista, patuloy ang pagdating sa Baguio City ngayong araw ng Pasko. Mula Baguio City, nakatutok doon live si Joanne Punsoy. Joanne?
Chris, Merry Christmas! Ito nga yung unang pagkakataon na ipinagdiriwang ang Pasko at ipagdiriwang ang bagong taon na lifted ang restrictions ng pandemya. Kaya isa rin ito sa tinitignan ng otoridad na dahilan kung bakit dagsa ang mga bakasyonista at bisita dito sa City of Pines. Isa ang Baguio City sa dinayo ng mga bisita ngayong long holiday. Hindi lang kasi ang lamig ng panahon ang dinarayo, maging ang mga pasyalan. When you're in Baguio, syempre, hindi pwedeng mawala sa listahan ang Lion's Head sa Camp 7, Cannon Road. Must to visit din ang Burnham Park, na kilala sa boating activity, biking, picnic, at go-kart. Marami ang sumusubok nito sa loob ng 30 minutes at sa halagang 75 to 300 pesos, pwedeng mag-drive. It brings back childhood memories dahil hindi lang mga bata ang nag-enjoy, kundi pati ang mga may edad. Mula Cavite, ito rin ang pinilahan ni Christine at kanyang pamilya. Since galing po sa ibang bansa yung papa ko, dito na po namin napag-decide na dito po mag-Christmas buong family po. Dahil sa dami ng mga bisita, 24 oras ng araw ang operating hours sa ilang recreational activities sa Burnham Park. Kasi sayang din naman yung magsasarap tapos magbubukas ulit. So, dire-diretso na lang. 24 hours na talaga. Kukulangin ngang isang araw para malibot ang mga tourist destination sa lungsod. Kaya ang ilan, 2 o 3 araw ang inilalaan. Major attraction this holiday season ang Botanical Garden dahil sa mga makukulay nitong palamuti. Bukod sa mga natural na halaman, makikita rin dito ang mga artificial na paru-paro at iba pang bulaklak na pang-Instagrammable ang ganda. Kumpara kahapon, mas maluwag na ang daloy ng trapiko sa lungsod ngayong araw, pero hindi pa rin nasusolusyonan ang problema sa parking. Samantala, kung ang iba ay nag-e-enjoy pa sa pamamasyal, ang ilan naman pinili ng bumiyahe pauwi sa kanilang trabaho at probinsya para hindi mag-hol sa traffic. Pwede na ring madaanan ang Cannon Road matapos itong buksan kahapon. But only for light vehicles. Pinagbabawal muna namin itong mga six-wheeler trucks at yung UB Express. Kasi marami reckless drivers at maraming kolorum. Sa mga kababayan naman natin na walang pagkakataon nga na makapamasyal dito sa City of Pines ngayong holiday season, huwag po kayong mag-alala dahil karaniwan naman na nagtatagal itong mga palamuti, itong mga pailaw, mga Christmas decorations hanggang sa susunod na buwan, January 2024. Chris? Merry Christmas at maraming salamat sa iyo, Joan Punsoy. Ilang turista naman ang nagdiwang ng Pasko sa Vigan City sa Ilocos Sur. Sundan sa ulat ni Ivy Hernando. Sinulit na ng karamihan ang long weekend ngayong holiday season. Sa halip na sa bahay lang, pinili ng ilang turista na ipagdiwang ang Pasko sa Vigan City. Gaya ng pamilyang ito mula Laguna at Batangas. Nais daw nilang makita ang kultura at tradisyon ng mga Ilocano ngayong Pasko. Para maano ko naman ang ibang lugar, ma-experience ang ibang lugar. We are also able to see how it was like before colonization and during colonization. Mas dumadagsa pa raw ang mga turista pagsapit ng gabi ayon sa pamunuan ng Tourism Office. Halos pahirapan pa raw ang pagdaan ng mga kalesa sa dami ng tao at street dining. Mas dadami pa yan kasi tatlong weekend pa rin hanggang December 31. Siguro mag-i-estimate na tayo ng 20,000. Ayon sa Tourism Office, marami ring day tourist o mga turistang namamasyal lamang sa lungsod ngunit hindi na kumukuha ng accommodations. As of now, yung mga lahat po ng hotels natin at accommodation, fully booked po. Malaking ambag daw ito upang tuluyan na makabangon ang sektor ng turismo sa probinsya. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala mag-ina sa Dagupan City, pinagawa ng bahay ng isang advocacy support group para may maayos na matirhan. Atin silang kilalanin sa report. Sa loob ng halos isang dekada, sa bahay kubong ito nakatira ang mag-inang si Aling Placida at Tommy mula sa barangay Bunuan, Bukid, Dagupan City. Sira-sira na ang mga dingding ng bahay kubo. Pagpasok sa loob, halos mahulog na rin ang mag-ina dahil marupok na ang sahig na gawa sa kahoy. Pero ang nagpapasakit daw sa kalooban ni Aling Placida ay ang bubong ng kanilang bahay na halos matuklap na rin sa sobrang kalumaan. Sa tuwing umuulan, hindi raw maiwasan na mabasa ang mag-ina habang natutulog. Kaya ang ginagawa ni Aling Placida, kinukumutan na lang ng plastik ang kanyang anak para hindi mabasa at magkasakit. Napakahirap. Naglaban para ka nakikipaglaban sa gira.
tuwing umuulan, nag-aalala ko lagi, lalo na pag dumarating ang bagyo, nag-aalala ko lagi. Ang nararanasang hirap ng mag-ina ang mas nagpapalakas daw sa kanilang pananalig sa Panginoon. Kahit pati lagabundok ang kanilang problema, hindi rin nila nagagawang hindi pasalamatan ng Panginoon. Pero dito ko naramdaman ng pagmahal ng Diyos sa amin. Nagsabi nga nila sa Biblia, humingi ka at ikaw aking bibigyan. Kumatok ka at ikaw aking bubuksan. Kaya nga po ako nagkaroon yan. Sinagot din ng Panginoon yung panalangin ko. Feeling blessed ang mag-ina dahil binigyan sila ng regalo ng kapulisan, katuwang ang Advocacy Support Group. Isang munting bahay na magsisilbi nilang silungan, hindi lang sa ulan, kundi sa lahat ng pagsubok sa buhay. Maraming salamat po at hindi ko masukat kung paano ako magpasalamat sa inyo. Kayo talagang ginamit ng Diyos para harap sa akin. Nakakadurog ng puso yung kanilang kalagayan. That's the time, doon na po tayo nagsimula na tumulong kay Nana Placida at may mga kaibigan tayo dyan na nagbigay din ng suporta upang matagumpay po nating itayo itong munting tahanan. Kasama si Ron Alistair Taniado, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. SUV inararo ang 5 menor de edad na nasa gilid ng kalsada sa Bantay, Ilocos Sur. 3 sa mga biktima kritikal. Nakatutok, Ivy Hernando. Maririnig ang hiyawan at hagulgol ng mga kaanak ng 5 menor de edad na inararo ng SUV sa gitna ng kumpol ng tao sa National Highway ng Barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur. Sa video na ito, kitang isa sa mga biktima na nasa ilalim ng SUV habang ang iba nakahiga rin sa kalsada. Pulos nga dyan makagarawin di kokpetira na kami ko na po napisita yung talong gulola dyan ko nakpain ma'am. Gaputa malatiri nagpakastuya so dadtada talo da nga nakaidan. Katatapos lamang daw noon ang misa na makarinig sila ng malakas na kalabog. Edad 16, 13, 11, 8 at 6 ang mga biktima. 2 sa mga ito ay magkapatid na apo ng barangay tanod na si Robert na ngayon nasa Pedia Ward na. Yung 3 po kasalukuyan na nasa ospital po sa ICU. Sa investigation po natin, nakainom po yung driver po ng SUV, naidlip siya kaya nabunggo niya yung mga biktima natin. Sugatan pero ligtas ang lagay ng 51 anyos sa driver ng SUV na residente ng Bukay Abra. Hindi na nagsampa ng kaso ang mga pamilya ng biktima dahil sa insidente sa ospital na nagdiwang ng Pasko ang mag-anak ng mga biktima. Pampay na taon nakipasko kami dyan ospitalan di man. Panawagan ng otoridad, siguraduhin nakakondisyon ang sasakyan at sarili upang makaiwas sa disgrasya. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, inihayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na bukas siya sa investigasyon kaugnay sa kasong isinampa laban sa kanya ni Councilor Mylene Victoria Yaranon. Ito ay may kaugnayan sa issue ng pagkuha ng lote para sa socialized housing sa barangay Topinaw, Tuba Benguet na nagkakahalaga ng 95 million pesos. Ayon kay Magalong, nakahanda siyang kaharapin ang kaso at sagutin ang anumang akusasyon. Git ng alkalde, wala siyang itinago at bukas ang lahat ng dokumento para sa pagsisiyasat. Kumpiyansa rin si Magalong na mananaig ang katotohanan dahil dumaan sa tamang proseso ang naturang proyekto. During the incumbent council, panuli, nirepair uli namin before I signed the deed of sale, nirepair uli namin sa kanila sa present na council ulit. Sinabi ng Committee on Laws na there's no need kasi authorized na ng previous na council. Sa iba pang balita, mga abo ng Pinoy caregiver na si Paul Castelvi na nasawi sa Israel, naiuwi na sa Pampanga. Narito ang report.
Nagtipon-tipon ng pamilya Castelvi sa kanilang bahay sa Barangay Juliana, City of San Fernando sa bisperas ng Pasko. Hindi para sa isang reunion o handaan kundi para paglamayan ang mga abo ni Paul Castelvi, isa sa mga OFW na namatay sa gitna ng giyera sa Israel. Naiuwi na ang mga abo ni Paul noong December 23, dala ng kanyang asawang si Jovel kasama ang kanilang anak mula sa Israel. Sinalubong sila ng mga kaanak ni Paul at mga tauhan mula sa Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers. Kwento ng ina ni Paul, magkahalong lungkot at saya ang kanyang nadarama nang makita ang mga abo ng anak 3 buwan pagkatapos mangyari ang insidente. Masaya na malungkot. Masaya dahil nakauwi yung mag-ina, tsaka si Paul. Malungkot dahil hindi mo na siya makikita. Umiyak, pero doon ko natanggap na talagang wala na. Tanong ko nga sa kanya, sabi ko, talagang wala ka na, Paul. Sabi ko sa kanya, talagang ikaw na talaga ito, sabi ko. Yun. Hindi agad nakauwi sa Pilipinas ang asawa ni Paul dahil sa pagdadalang tao sa kanilang anak. Magdadalawang buwan na ngayon ang sanggol at kahit wala na ang kanyang ama, patuloy raw na magpapakatatag si Jovel alang-alang sa iniwang alaala ni Paul sa kanya. Nakakalungkot kasi nga po, dapat kasama din namin siya. Mahal na mahal namin siya ng anak namin. Sayang na hindi niya talaga nakita si Baker. Yung mga plano namin, tutuparin ko pa din unti-unti kahit wala na siya para sa anak namin. Iuuwi ang mga abo ni Paul sa Cabanatuan City, Nueva Ecija bukas, December 26 at nakatagda namang ilibing sa December 30. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Samantala, ikinatawa ng mga member consumer ng Ilocos Norte Electric Cooperative ang anunsyo ng kooperatiba na magiging 3 buwan na ang palugit sa pagbabayad ng kuryente mula sa 2 buwang palugit. Malaking tulong daw ito kasabay ng pagbaba ng 63 centavos per kilowatt hour na singil ng kuryente nitong Disyembre. Mula sa 11 pesos and 40 centavos per kilowatt hour sa nakaraang buwan, ngayon nasa 10 pesos and 76 centavos per kilowatt hour na lang ito. Layon daw nitong mabawasan ang bilang ng mga hindi nakakabayad ng kuryente sa INEC. Mga seryeng dapat abangan sa GMA Afternoon Prime sa 2024, tunghayan sa report. Susulong, babangon, lalaban at magpapatuloy. Yan ang dapat abangan sa GMA Afternoon Prime sa 2024. Tuloy ang pagbibigay inspirasyon ni Star of the New Gen Jillian Ward bilang Doc Annalyn Santos sa Abot Kamay na Pangarap. Sa bagong yugto, may bagong karakter din na papasok sa Apex Hospital. Ano kaya ang papel ni Sparkle Star Clea Pineda? Kakampi o panibagong tinik sa buhay ni Annalyn? E-ere na rin sa 2024 ang Philippine adaptation ng hit Korean series na Shining Inheritance, kasama sa star-studded cast sina Connie Reyes, Kailin Alcantara, Kate Valdez, Paul Salas, Michael Sager at Wendell Ramos. Maniningil naman sa Afternoon Prime ang obra ng GMA Public Affairs na Makiling. Balik tambalan dito sina Sparkle Star Derek Monasterio at El Villanueva. Anumang pagmamaliit, hindi naman magpapatinag ang karakter na gagampanan ni Joe Berry sa Lilet Matias Attorney at Law. Hahanapin ang hustisya sa legal drama seryeng ito kasama sina Cheryl Cruz, Rita Avila, Maricel Laksa, Bobby Andrews, Jason Abalos at E.A. Guzman. Pagiging matapang sa pagharap sa mga hamon ng buhay, isa ito sa mensahe ng official entry ng GMA sa Metro Manila Film Festival na Firefly, directed by the multi-awarded filmmaker Zig Dulay. Sigurado raw tagus sa puso ang kwento nito na marami ang makaka-relate. Pinagbibidahan nito ni Kapuso child star Ewan Micael at award-winning actress Alessandra De Rossi. Showing na ang Firefly sa mga sinihan sa buong bansa. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Mula po sa GMA Regional TV, maligayang Pasko, mga kapuso. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon.
Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.